Dahil po dyan, nilaglag ni BBM ang kanyang kapatid. 11 na lang ang pinopromote. Tapos nananawagan pa rin ng unity. Kapatid mo nga, hindi mo ma-unite eh. Nakukuha nyo po, paano kayo maniniwala sa leader na yan? Yung kapatid niya nga, na ang panawagan niya, unity, mag-unity po tayo, mag-unity po tayo. Kapatid mo nga, nilalaglag mo eh. Kapatid mo nga, nilalaglag mo. Tapos sasabihin mo, mag-unity tayong mga Pilipino. Okay. Una, naaawa ko sa kalagayan ni Amy Marcos dahil sa survey nila, sa pasarvey nila, sarili na nilang pasarvey, nalalaglag pa si Amy Marcos sa top 12. Samantalang ang taas-taas ng simula ni Amy Marcos. Alam niyo kung bakit? Ayaw sa kanya ng ang tingin sa kanya ng mga loyalista ay Maka-Duterte. Ang tingin naman ng mga Maka-Duterte, mangga siya. No? Siya ang dahilan. Siya ang kakilala ni BP Sara. Hindi naman si Bongbong. Siya yung nagkumbinsi, kumbaga, kay BP Sara para maging kandidato o maging vice president ni BBM. Kaya alam na alam natin na si Amy, siya po talaga yung utak ng panggagamit sa mga Duterte. Di po ba? Kaya po, ayaw din natin siya. Kaya laglagin eh. Si Villar naman po, wrong move po ito, no? Wrong move po sa mga Villar na ang lapit-lapit nyo na sa mga Duterte. Ano nangyari? Bakit kayo, di ba? Kung si Villar sana, si Camille Villar, ay tumakbo sa ilalim ni Duterte, baka si Bongo na nga nangunguna ngayon. Di ba? Pumapangalawa na si Bato. Baka pangatlo pa si Villar dahil sikat po ang mga Villar eh. Mali kayo ng kinampihan. Wala kaming magagawa. Pero anyways, nakakaawa si Amy kasi kaya siya nilaglag ng kanyang kapatid dahil nagpasimuno siya ng pag-iimbestiga dito sa illegal. Opo, hindi po yan fake news. Illegal po yan dahil walang due process. Ang tawag nga ni BP Sara, at hindi naman kami nagsasabi niyan, no? Sumasang-ayon lang kami. Kasi nakita po sa hearing ng Senate na totoong walang due process. Hindi nyo talaga hinarap si Tatay Digong, presidente ng Pilipinas, hindi nyo talaga hinarap sa korte. Okay. Nakakaawa si Amy kasi bagamat siya ay nag-imbestiga, nagbukas ng hearing, pero tignan nyo naman kung sino po ang kinakampihan niya. Ang gusto niyang idiin, yung mga alipores lang ni BBM, pero no, si BBM, pinagtatanggol niya pa rin hanggang sa dulo. Di ba? Yun yung hindi nakikita ng kanyang kapatid eh. Nilaglag niya si Amy, sasabihin na natin nilaglag kasi 11 na lang. 11 na lang yung pinopromote ni BBM. O baka sabihin nyo, chinambahan na naman ni Badong. Balita po yan ng Rappler at saka ng ABC5. Iba na tayo ngayon. Iko-quote na natin. Kung sabihin nyo man yan na yan ay fake news, hindi ako nag-fake news. Rappler at TV5. Okay, anyways, nakakaawa kasi hanggang sa huli, hindi niya binabanatan yung kanyang kapatid. Hanggang sa huli, pinagtatanggol niya. Wala akong pakialam kung palabas nila yan o hindi. Maapektuhan niya si Amy. Kasi hindi naman natin iboboto eh. Walang Duterte na boboto kay Amy. Sa nangyari ngayon, wala na ring loyalista na boboto kay Amy Marcos. Saan siya kukuha ng boto? Sa mga kakamping? Siyempre, unahin nila sa Kiko Pangilinan. Kaya, too late the hero.
Di ba? Mantalang sana, kung nakita man lang natin si Aimee ron, kahit papano may bigat yan. Kapatid ka ng presidente. Kahit papano, hindi ka pwede masabihan na hihilahin ka yan yung hindi nila pinakita Wala sila doon lahat. No, habang yung ililigtas ngayon, too late kasi kinakailangan na nating dumaan sa ICC. ICC na ngayon. Kahit na ano pang patunay natin na walang jurisdiction, ICC na po. Kinakailangan lang mapahiya yung ICC. Na kahit kinakailangan ipaalam natin sa mundo yung ginawa nila kay Tatay Digong para sila mismo magpasya ng patas. Kasi kung yung objective nila na magpasikat dito kay Duterte sa kaso ni Duterte, wala na kasi naniniwala sa ICC. Mga anti-Duterte na lang naniniwala dyan sa ICC. Pero sa totoo lang po, wala naman na naniniwala sa ICC. Mga superpowers, hindi po yan iniintindi. Matagal na pong may warrant of arrest. At lantad yung warrant of arrest kay Putin. Lantad yung warrant of arrest sa Prime Minister na Israel kay Netanyahu. Pero wala. Walang po mga pansin. Dahil alam ng lahat na hindi miyembro ng ICC ang Israel, hindi miyembro ng ICC ang Russia. At ang nakakahiya, ngayon po lumalabas, ayon kay Roque, again, no, hindi to fake news dahil ayon to kay Roque. Alam nyo, yun yung hindi nila na, paano pag kinukot mo lang, di ba? Bawal na kaming mag-quote? Pwede. Quote nga Iko-quote mo lang, di mo naman sinabing ito ay balita ayon sa aking bubwit. Hindi naman natin bubwit yan si Roque. Ang pagkakaunawa ni Roque, no, yung palang diffusion na yan, galing po yan sa bansa. So, Pilipinas po ang nag-notice of diffusion. Pilipinas din na. Hindi po ba nakakatawa yun? Tinugunan natin yung sarili nating panawagan na hulihin si Duterte. Tayo'y nanawagan, pakihuli naman po si Duterte pag nagawi sa bansa nyo. Tayo rin ang humuli. Pero dinala natin sa ICC. Kauna-unahan po yan. Wala pa po nakagawa niyan. No? Wala pong nakagawa niyan. Okay. At saka kung war crimes po, napakarami na pong krimen ng gera. Kaya walang silbi ang ICC sa paningin ng mga superpowers. Wala pong silbi yan, yung ICC. Tayo lang naman ang kumikilala dyan. May official nga tayo, officially nga, hindi natin kinikilala yan. Di ba? Kita nyo ngayon. Ano sabi ni OSG? Sabi ni OSG, hindi. Ako ay tagapagtanggol ng Pilipinas. Hindi ako tagapagtanggol ng di ba? Bakit ko kakampihan yung ICC? Ako ay parang abogado ko ng Republika ng Pilipinas. O, kita nyo, hindi matanggal si OSG. Nakukuha nyo? Kahit ayaw niyang ipagtanggol ang mga tao ng gobyerno, kasi nga, paano mo ipagtatanggol? Hindi ka nga naniniwala sa ICC. Hindi naniniwala si OSG. Ang problema sa inyo, hindi nyo pinakinggan si OSG. Iba yung pinakinggan nyo, yung mga galit kay Duterte. Ang pinakinggan ni Marcos, yung mga galit kay Duterte. Yung magkapatid na Remulla, hindi ko po alam kung bakit galit na galit sa Duterte yung mga yan. Bigla nagalit. Dati si Remulla, bilib ako dyan nung panahon ng ABS-CBN, di ba? Kakampi ni Marcoleta yan Sila yung bumibira sa ABS-CBN. Kaya bilib na bilib. Hindi naman bilib na bilib kasi kay Marcoleta ako bilib na bilib. Bilib ako dyan dahil kumampi siya sa parang sila ni Marcoleta nakikipag Okay. Yan yung sinasabi natin na ang bilib ka, nakakabilib ngayon si OSG hanggang sa katapusan. Sabi niya, hindi natin kinikilala ang ICC, walang jurisdiction.
Mismong yung abogado ng Republika ng Pilipinas nagsasabi na wala silang jurisdiction. Napapaikot nyo si BBM na dun sa Interpol. Wala naman palang red notice yung Interpol. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Yan nga po, dahil po dyan, nilaglag ni BBM ang kanyang kapatid. 11 na lang ang pinopromote. Tapos nananawagan pa rin ng unity. Kapatid mo nga, hindi mo ma-unite nakukuha nyo po, paano kayo maniniwala sa leader na yan? Yung kapatid niya nga, na ang panawagan niya, unity, mag-unity po tayo, mag-unity po tayo.